Tinutuon ng social media personality na si Diwata o Deo Balbuena sa tunay na buhay ang sinabi niya noon na posible rin siyang sumabak sa politika. Sa pangalawang araw ng filing ng COC, personal na naghain ng kanyang Certificate of Candidacy para sa Vendors Party List na isa sa mga grupong tatakbo sa 2025 elections. Si Diwata ang fourth nominee sa naturang party list kasama ang mga leader ng grupo na sina Maluli Pana at Lawrence Pisigan na kasama rin niyang nag-file ng COC. Ayon sa Diwata Paris Overload Owner, isa sa mga ipinaglalaban nila sa kinabibilangang party list ay ang karapatan at seguridad ng lahat ng vendors sa Pilipinas. Anya, magtatayo sila ng kooperatiba kung saan hindi mahihirapang lumapit ang mga maninindang Pilipino. Dagdag pa niya na kanila ring tutulungan ang mga nagtitinda na walang pwesto. Sabi pa niya, sakaling mananalo siya sa darating na eleksyon, maglalaan siya ng mas maraming oras sa Kongreso at ipamamahala muna sa mga taong pinagkakatiwalaan niya ang kanyang mga food business. Sa tanong naman kung magsishare ba siya ng Unlimited Paris Congress tulad ng inoffer niya sa kanyang mga negosyo, sagot niya ay bakit hindi? Kung gusto nila, mag-a-unli rice tayo at free soft drinks pa. Nangangako rin si Diwata na tutulungan niya ang mga vendors at mga Pilipinong gustong magtayo ng munting negosyo. Nag-file rin ng kandidatura si Rosmar Tan Pamulaklakin bilang konsehal sa unang distrito ng Maynila. Sa isang panayam sinabi ng vlogger na inudyok siya ng kanyang mga kaibigan kaya nagdesisyon siyang tumakbo sa halalan. Nabanggit din ni Rosmar na mula pa nung bata pa lang siya ay talagang tumulong na siya at naniniwala siya na kapag nagkaroon na siya ng posisyon sa gobyerno ay mas marami pa siyang matutulungan. Ipinagdidiinan din niya na hindi mga politiko ang nagkumbinsi sa kanya na tumakbong konsehal kundi isang private citizen na matagal na niyang kaibigan. Saad pa ng vlogger, tatakbo siya bilang independent candidate at hindi siya konektado sa anumang political party. Pagdating naman sa lawmaking, binigyang diin niya na lahat ng bagay ay pupwedeng matutunan. Kasama sa tututukan ni Rosmar kapag palaring manalo ang kapakanan ng mga senior citizen. Isa sa mga isusulong niya ang pagkakaroon ng permanent maintenance para sa mga matatanda. Sa mga hindi nakakaalam, ito na ang pangalawang beses na tatakbo si Rosmar sa eleksyon. Natalo siya noong unang beses nang magtangkang pasukin ang mundo ng politika dahil daw sa kakulangan ng panahon sa kampanya at kapapapanganak lang daw niya nung panahon. Marami pang content creator ang nag-file ng COC, kabilang na dyan ay si Doc Willie Ong. Inanunsyo na ng doktor ng bayan na si Doc Willie Ong na siya'y tatakbo bilang senador ng bansa. Masayang ibinahagi ni Doc Willie sa kanyang Facebook page na hawak niya ang kanyang Certificate of Candidacy. Ito ay sa kabila pa ng kinakaharap niyang health issues kung saan nagkakaroon ito ng sarcoma cancer at as of recording this video siya po ay kasalukuyang nasa Singapore na nagpapagamot. Si Doc Willie Ong ay isang doktor at content creator. Kilala siya sa pagbibigay payo at usaping pangkalusugan. Hindi ito ang unang beses na tumakbo sa politika si Doc Willie dahil noong 2019 ay kumandidato siya sa pagkasenador at noon namang 2022 ay tumakbo siya sa pagka-vice presidente kung saan ang kapartner niya ay si dating Manila Mayor Isko Moreno. Naghain rin ang kanyang kandidatura ang vlogger na si Norris Jan Okamoto na kilala sa kanyang motorcycle content bilang first nominee ng Linga Party List o Liga ng Nagkakaisang Mahihirap. Taga Nueva Vizcaya si Norris Jan Okamoto at kilala sa pagiging isang content creator kung saan karaniwan sa kanyang itinatampok sa kanyang YouTube channel na mayroong mahigit 300,000 subscribers ay tungkol sa mga motorsiklo. Ang political TikToker naman na si Eli San Fernando ang unang nominee ng Kamanggawa Party List. Nag-file siya ng Certificate of Candidacy sa Manila Hotel noong Martes, October 1, 2024. Si Eli San Fernando ay isang content creator at Vice President ng National Federation of Labor. Kasalukuyan siyang mayroong mahigit 800,000 followers at 12.2 million likes sa TikTok kung saan nagbibigay pahayag siya sa ilang maiinit na mga usapin sa pamahalaan at sa bansa. Ipinakita naman ng political vlogger na si Mark Gamboa sa Facebook ang kanyang paghahain ng Certificate of Candidacy para tumakbong senador sa May 2025 elections. Si Mark ay nasa likod ng Models of Manila TV. Kilala rin si Mark Gamboa sa pagiging isang political vlogger kung saan sa kanyang YouTube channel na Models of Manila TV na mayroong 230,000 subscribers, tampok ang mga panayam niya sa ilang politiko at pahayag niya sa ilang maiinit na usapin sa bansa. Nagbigay paalala naman ang social media influencer na si Rendon Labador sa mga vloggers at content creators na naghain ng kandidatura. Sa kanyang Facebook page, ibinahagi niya ang mensahe sa mga kapwa personalidad. Saad ni Rendon, paalala sa mga
mga kaibigan at kakilala kong influencer, vlogger o content creator na nag-file ng COC ngayon. Ang pagpasok sa politika ay hindi content lang at vlog lang. Pagpapatuloy pa niya, seryosohin sana natin ang paglilingkod sa bayan. Ano bang say ninyo sa mga tumakbo ngayong content creator at vloggers para sa 2025 midterm elections? Well, kung maganda naman ang layunin, why not? Kung makatulong sa kapwa at maganda ang layunin, pwede namang suportahan. I-comment ang inyong reaksyon sa ating comment section at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel.